Sinuspinde ng Russian-backed authorities sa Crimea ang pagbibenta ng langis at fuel sa mga individual at pribadong negosyo habang lumalala ang kakulangan sa supply sa rehiyon. Ayon kay Crimean Governor Sergei Aksyonov, tanging mga ahensya ng pamahalaan at mga serbisyong mahalaga sa operasyon at seguridad ng Crimea ang papayagang makabili ng fuel. Уважаемые крымчане, с 9:00 на крымских АЗС отпуск топлива за наличный и безналичный расчет и за талоны юридическим и физическим лицам будет прекращен. Топливо будет отпускаться только службам, государственным службам, которые обеспечивают жизнедеятельность и безопасность Республики Крым. Bago pa man ang ganap na suspensyon, nagpapatupad na ang mga otoridad ng rasyon sa pagbebenta ng langis dahil sa patuloy na pagkagambala sa mga supply routes. Sinisi ng Moscow ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga oil depot, refinery at mga pasilidad na ginagamit sa transportasyon ng langis sa mga nasasakop nitong teritoryo. Kamakailan lamang ay tinamaan ng mga Ukrainian drone ang isang oil depot sa Kerch sa Crimea at isa pang pasilidad sa Krasnodar region ng Russia. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, bahagi ito ng kampanya ng Kiev upang pahinain ang kakayahan ng Russia na tustusan ang digmaan. Українських далекобійних санкцій виконуються. Тривають і наші мідл-страйки щодо воєнних цілей на тимчасово окупованій території України. Важливо, що це дійсно впливає на російську військову логістику. Ipinaliwanag ni Zelensky na nakatutok ang mga pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis dahil ito ang isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng pondo ng Russia para sa patuloy nitong operasyong militar. Sa kabila nito, patuloy naman ang pag-atake ng Russia sa iba't ibang bahagi ng Ukraine. Umabot sa hindi bababa sa 6 ang nasawi sa magkakahiwalay na pag-atake sa Zaporizhia, Sumy at Kherson, habang ilan pang sibilyan ang nasugatan. Dahil dito, naglabas ng babala si Zelensky sa mga mamamayan ng Ukraine ukol sa inaasahang panibagong malakihang pag-atake ng Russia. Зараз нова тривога в Києві. Сьогодні вночі та найближчим часом треба особливо уважно ставитись до повітряних тривог. Росіяни підготувались до нового масового удару. Будь ласка, бережіть себе. Ayon sa Pangulo ng Ukraine, dapat maging mapagmatsyag ang mga residente dahil posibleng targetin muli ng Russia ang mga pangunahing lungsod kabilang ang Kiev. Nagbabala rin ito na posibleng masangkot ang Belarus sa digmaan ng Ukraine at Russia na maaaring umunong magpalala pa ng sitwasyon sa rehiyon. Ang Belarus ay bansang matatagpuan sa hangganan ng Ukraine at Russia. Sinasabing ginagamit ng Russia ang naturang teritoryo para mag-install ng mga military equipment на гагамітин laban sa Україна. Також ми знаємо про кожен завод у Білорусі, який працює на Росію і працює на цю війну. Кожне підприємство, яке постачає компоненти для російської зброї, для бронетехніки, для ракетних систем. І також підприємство, що постачає Росії пальне на війну, це все втягування. Втягування Білорусі в війну. Україна не хоче цього. Habang patuloy ang mga pag-atake, iginiit ni Zelensky na hindi titigil ang kanilang operasyon hanggat hindi natatapos ang pananakop ng Russia. Sa kabila ng mga panawagan para sa tigil putukan, nananatiling malabo ang pag-usad ng mga usaping pangkapayapaan habang patuloy ang pagpapalitan ng pag-atake ng magkabilang panig. Jack Del Campo, humahataw sa balita ngayon.